Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan? Nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli, nakakasama na naman po ninyo sa araw na ito o sa oras nito ang inyong pong lingkod dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. So bago ang lahat, binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat po sa iyo, mahal na Pangulo, sa iyong patuloy na paglilingkod sa taong bayan. At siyempre sa ating minamahal na First Lady Lisa Raneta Marcos na lagi pong sumusubaybay at lagi pong sumusuporta sa ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At maging sa ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, no? At siyempre sa ating pong mga minamahal na congressman, congresswoman, mga mababatas dyan sa Kamara na tunay po naglilingkod sa taong bayan na kung saan mayroon pong pagpapahalaga sa perang o buwis na ibinibigay po ng taong bayan, no? At syempre sa atin din po mga minamahal na mga taga-subaybay, lalong-lalo po sa mga Epifanio supporters, at syempre sa ating pong mga minamahal na kababayan na bago po nating mga subscribers, at syempre sa ating mga kababayan sa abroad na lagi po nating nakakasama. So, sa mga nagtatanong po, anong title ng kantang ito? Ito po yung naka-upload. Ang title po nito, para kanino ba ang batas? Tama ba yun? Nakalimutan ko tuloy, sarili kong kanta, nakalimutan ko. So, pwede po kayong mag-PM sa akin sa mga gusto pong makakuha ng buong kanta. Yung kantang ito. Kasi marami ako nababasa eh. Gusto daw nila makuha yung buong kanta na to. So, sa totoo lang, marami pa pong mas maganda sa kanta na to na ginawa po ng yung lingkod, no? So, pwede po kayong mag-PM sa akin para po maibigay po sa inyo at maipasa sa inyo yung kabuuhan po ng awiting ito. No? So, pakishare na din po. Baka sakaling alam nyo na, di ba? Okay, sa oras pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan natin ngayon, ito pong si Ted Filon, no? Ted Filon. Alam ko naman po na maraming nakakakilala dito dahil bago po siya lumipat sa ibang channel, kung di po ako nagkakamali, nakilala po siya sa programang TV Patrol. TV Patrol na kung saan po kasama niya dito itong si Noli Di Castro o si kabayang Noli Di Castro, na kung saan din ay siya po ay naging Vice President po ng ating bansa. At ito pong dating Vice President na to ay kaisa din po natin. Naalala ninyo, tinira nga niya itong si abogado ni Kibuloy, di ba? Na kung saan buta tayong abogado ni Kibuloy. Di ba? Ngayon, ang tanong, bakit nga ba siya itong si Ted Filon ang pinag-uusapan natin ngayon? Kung hindi niyo po kung baga kung hindi niyo po kasi nalalaman, mga minamahal kong mga kababayan,
Maliban po kasi kay Taberna, kung hindi po ako nagkakamali, at ayon din po sa aking napapanood sa programa po nitong ni Ted Pailon, bagamat alam niya ang katotohanan, bagamat alam niya yung katotohanan, bagamat nakikita niya kung ano ang dahilan ng kaguluhan ngayon dito sa ating bansa, at kung ano ang dahilan ng mga mambabatas sa Kamara, kung bakit iniimbestigahan nila, ito pong si Sara, ay tila bulag at bingi itong si Ted Pailon. Bulag at pingi. O pingi tuloy. Bulag at bingi itong si Ted Pailon. Sa kanyang mga, kumbaga nagiging ano siya kumbaga para siyang nagiging invisible sa kanya, o parang hindi niya nakikita talaga yung lahat ng bagay na ginagawa ni Sara, Nagiging bulag at bingi si Ted Pailon sa kanyang mga nasasaksihan, kahit pa kitang-kita naman sa mata ng madla o ng maraming mga Pilipino ang tunay na dahilan kung bakit may kaguluhan. Dahil po sa gusto kong malaman ang katotohanan, sinikap ko pong maimbestigahan ito. Kung bakit ganyan ang nagiging pahayag po nitong ni Ted Pailon. O mga sinasabi sa ating, o mga sinasabi niya sa ating mahal na Pangulo. Na kung saan halatang panig po siya sa mga Duterte at hindi siya panig sa magagandang ginagawa po ng ating gobyerno. Lumalabas po sa aking pag-iimbestiga at ayon na rin po sa aking pag-aanalisa, lumalabas na hindi lamang po si Taberna ang nabayaran na ni Sara. Maging ito po palang si Ted Pailon ay bayad na rin. Bayad na rin pala. Nakakalungkot isipin at talagang nakakadismaya. Nakakadismaya. Sino ba namang hindi madidismaya, di ba? Na marami palang mga media ngayon na kung titignan mo, katulad na pala ni Taberna, na kung saan dahil lang sa pera na inaalok po sa kanila, bumabaligtad na. Kaya hindi po, kaya nga kung tatanungin niyo po ako, kaya hindi po maiiwasan na itanong ko po sa aking sarili, o magtanong ako sa aking sarili, sino pa kaya ang mga medyang susunod? Sino pa kaya yung mga medyang susunod sa kanila na maaaring bayaran nitong ni Sara? Bayaran ng napakalaking halaga. Alam niyo, sa totoo lang, nakakaawa po yung mga ganitong tao o yung mga taong katulad nila, na bagamat may tamang pag-iisip, may wastong pangunawa, may sapat na karunungan para mag-analisa sa mga tunay na nangyayari dito po sa ating bansa, tila nagiging bulag po sa katotohanan. Na kung saan nagagamit nila ang kanilang mga salita para lamang po lituhin yung mga Pilipinong naghahanap ng katotohanan sa tunay na nangyayari ngayon dito po sa ating bansa. Imbis na magamit ang kanilang mga karunungan, yung kanilang sapat na pag-aanalisa para matukoy o malaman ng taong bayan kung sino ang salot, sino ba ang gumagawa ng kasalanan o kaguluhan na nagaganap ngayon dito sa ating bansa, hindi nila magawa. Bakit? Dahil sa nakikita ko lang ito para sa akin. Kaya hindi sila makapagsalita, hindi sila makapagkomento ng maayos. Para po sa akin, kasi nakukontrol sila ng perang ibinabayad sa kanila ni Sara. Diba? Siyempre, magsasalita ba naman sila ng labang kay Sara, dahil bayad sila? Sige nga. Sa totoo lang, sa nakikita ko ngayon, maraming mga tao ang nagsasamantala. Bakit ko nasabi yan? Dahil alam naman natin, Oo, dahil alam nilang lahat na kailangan ngayon ni Sara Duterte ng makakasama o magiging kakampi. Nang sa ganon ay malusutan niya o matakasan niya yung mga katotohanan at kaparusahan na dapat niyang harapin. Di ba? Kaya nga nagbabayad kung sino-sinong binabayaran para sa akin, o sa inyo siguro, pare-pareho yata tayo ang naging pananaw noon. Ang alam lang siguro natin noon, ang maaari lang bayaran ni Sara,
ay yung mga vloggers na katulad po ni Maharlika, Bayad Bay, ni Butch Bully, ni Bus Dada TV na parang abnormal yung katawan, ni Dado na isang abnormal. Balita ko pala itong si Dado, hindi naman pala to nakapag-retire, hindi rin ito umalis. Pinatalsik. Iba din yung pinatalsik. Pinatalsik ito kasi nga abnormal nga daw. O, lalong-lalo na nitong ni General Macanas na vlogger na rin pala ngayon. At iba pa. Ha? Ang balita ko nga, itong si Macanas noon kampi to sa gobyerno Nung nakita ni Sara na may potential ito, dahil general nga ito, o yung isip ni Sara, makakahakot ito ng mga sundalo na pwede naming ayun, binayaran. Kaya si Macanas ngayon, Duterte na. Ha? Ang alam lang natin na kayang bayaran ni Sara Duterte, yung mga taong nababayaran niya para sumama doon sa rally, doon sa EDSA. Diba? Na kung saan nagkalat lang ng lagim, nagkalat lang ng panghi, nagkalat lang ng putok. Walang niya talaga. Pero hindi natin alam o hindi nyo alam, para bubulol ako o, parang hindi natin alam, pero hindi natin pala alam mga lahat tuloy. Ano ba to? Ano ba nangyayari sa akin? Hindi natin alam na may mga mabibigat pa pala na tao o kilalang mga tao, kilalang mga personalidad na kaya din niya palang bayaran. O kayang bayaran itong ni Sara. Katulad na lamang po ni Taberna at nitong ni Ted Pailon. Ha? Alam nyo, nakakabahala Bakit? Kasi kung yung mga taong katulad ni Taberna at ni Ted Pailon ay nababayaran ni Sara, kita nyo ano pa kaya yung mga taong nasa gobyerno? Di ba? Katulad na lamang po ng mga abogado, piskal, judge. Kaya hindi nyo ako masisisi kung papasok sa aking kaisipan na baka dumating yung oras o panahon na pati yung mga kilalang departamento na mayroong kapangyarihan para papanagutin po itong si Sara, mabayaran na rin niya. Tama ba? Katulad na lamang po ng NBI, PNP, AFP, DOJ, at maging ng ombudsman. Kung sa bagay, yung ombudsman naman, tao naman ni Duterte, di ba? Si Martires. Na kung saan inaaway itong si DOJ. Di ba? Itong si Remulla. Pero para sa akin, hindi malayong mangyari yun. Lalo na kung yung mga taong babayaran nito o lalapitan nito ni Sara, yung mga tao talagang suga pa sa salapi. Diba? Alam mo sa totoo lang, kung ang lahat ng mga Pilipino ay isa lang ho ang hangarin na mapabuti itong ating bansa o mapaganda o umayos yung ekonomiya ng ating bansa, hindi mangyayari yung mga ganitong gulo Yan lang pong nakikita ko. At kung ang lahat ng politiko ay katulad lamang po ng ating mahal na Pangulo, na ang iniisip ay ang kapakanan ng mga Pilipino, hindi magkakaroon ng pagkakawatak-watak hindi magkakaroon ng pagkabahabahagi. Diba? Pero dahil may mga politikong tulad ng mga Duterte na sarili lamang po ang iniisip, na kung saan ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan para lumikha ng kaguluhan, kaya para sa akin, hanggat may mga Duterte na gumagawa ng kaguluhan, hindi magkakaroon po hindi magkakaroon ng katahimikan ito pong ating bansa o itong ating bayan. Talagang hindi magkakaroon ng pagbabago. Hindi. Ba't magkakaroon ng pagbabago itong ating bansa? May nanggugulo. Ba? Dahil may mga taong sadyang pilit na nanggugulo sa administrasyon ng isang Pangulo na kung saan ang hangarin ay para sa lahat ng mga Pilipino, hindi po talaga mangyayari na may pagbabago kasi may humahad lang nga Di ba? Parang parang gumagawa ka ng kalsada na alam naman ng tao na hindi pa tuyo yung semento, tatapakan, so ulitin uli. Parang ganun yung dating Parang kang gumagawa ng isang gusali o ng isang bahay na naipako mo na may tagabunot. Parang kang gumagawa ng isang bakod na pagkatapos mong ilagay doon sa yung hinukay, yung poste, mayroong bubunot.
Ganun yung nangyayari ngayon eh. Alam niyo ba sa mga nangyayaring ito baka hindi niyo po alam pero gusto kong sabihin siya, ito totoo to. Alam niyo ba sa mga nangyayaring ito, sino ba sa tingin niyo ang tunay na naapektuhan? Sige nga. Sa totoo lang, hindi po tayo may mga sapat ng pag-iisip. Alam niyo kung sino yung naapektuhan talaga dito? Ha? Wala pong iba kundi yung mga kabataang walang kamuang-muang. Na kung saan nawawalan po ng katiyakan yung kanilang magiging kinabukasan. Dahil sa mga nagaganap po ngayon. Dahil sa mga kaguluhan na nagaganap ngayon. Kaya nga, kung si Sarah sana ay kapareho lamang po ng puso ng ating mahal na Pangulo, na mayroong paggalang sa Diyos, may paggalang sa kapwa-tao, may paggalang sa batas na ipinatutupad po dito sa ating bansa, natitiyak ko na walang ganitong gulo. Tama po ba? Kung si Sarah sana ay katulad lamang po ng ating mahal na Pangulo, na hindi mandarambong, hindi mamamatay tao, hindi traidor sa ating bansa, wala pong ganitong gulo, mga minamahal kong mga kababayan. At walang gobyernong hahabol sa kanya. Walang batas na pananagutin siya. Kaya, kung titignan po ninyo at pag-aaralan ninyong mabuti, wala pong ibang pwedeng sisihin dito, kundi si Sara Duterte o yung pamilyang Duterte na kung saan sila po yung dahilan kung bakit mayroon pong nagaganap na mga kaguluhan o nagaganap na pagkabahabahagi. Sinasabi ni Sara, alam mo ba kung anong laging statement ni Sara para tabunan lamang yung katotohanan? Sinasabi ni Sara, siya daw ay pinupolitika. Wala pong katotohanan yun. Kung pag-aaralan talaga ninyong mabuti. Sinasabi niya na ginigipit siya. Mas lalong walang katotohanan po dun. Walang katotohanan yung sinasabi niya, ginigipit siya. Mukha nga siyang nanggigipit eh. Diba? Sino ba yung nagbabanta? Yung nagbabanta, yun ang gigipit. Diba? Para sa akin, isa lang po ang katotohanan na dapat po malaman ng ating mga kababayan. Pakinggan niyo pong mabuti itong aking sasabihin. Kaya po nagkakaganyan yung mga Duterte dahil po sa meron silang masamang o masasamang binhing itinanim. Noong mga panahon pong si Digong pa po ang Pangulo ng ating bansa. Ano yun? Na kung saan ang naging bunga nito ay paghingi ng katarungan ng mga taong kanilang inapi o tinanggalan ng karapatang mabuhay. Kasama na po doon yung kanilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan na dapat nilang panagutan o pagdusahan sapagkat sila ay maituturing ng mga taong taksil sa mga Pilipinong nagtiwala sa kanila o napaniwala nila. Kung ano man po ang nangyayari ngayon sa mga Duterte, ito ay akin lamang po. Ito ay bunga ng kanilang kawalang respeto sa tunay na Diyos. Na lumika sa sanlibutan. Alala nyo, minura ni Duterte ang Diyos. Wala na siyang sinisino. Lahat kaya niyang murahin kahit pa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi niya alam may sumpang darating sa kanya pagkatapos nun. Kung ano man ang nangyayari sa kanila ngayon, kung ito man ay isang sumpa, ito'y karapat-dapat lamang na mangyari sa kanila. Sapagkat wala silang kinikilalang Diyos kundi ang sarili nila. Tama ba ako? Tama ba ako mga kababayan? Wala silang kinikilalang Diyos kundi ang sarili nila. Sapagkat sila yung uri ng mga taong maihahambing po natin sa isang mabangis na ahas na kailanman ay hindi dapat pagkatiwalaan. Ewan ko lang kung sang-ayon kayo sa mga sinasabi ko ngayon. Medyo nilalamliman ko yung mga binibitawan ko ngayon. Para po mamulat sa katotohanan yung ating pong mga kababayan. Kasi, kagaya niyan ngayon, para lamang po baliktarin ang katotohanan, pera ang ginagamit ng ating kalaban. Para baliktarin ang katotohanan, pera yung ginagamit ng mga Duterte para bayaran yung mga taong may kaalaman na kung saan yung kanilang kaalaman ay nagagamit po nila ngayon sa kasamaan. Katulad na lamang po ni Taberna, ni Ted Pailon, at ng iba pa.
Tulad din ng sinabi ko, ang kawawa po dito ay hindi po tayo may mga kaalaman na. Ang kawawa po dito yung mga kabataang walang kamuang-muang na kung saan nawawalan po ng katiyakan yung kanilang magiging kinabukasan. Kaya nga dito, ang pinaglalaban natin, hindi po yung ngayon. Ang pinaglalaban natin dito, yung magiging kinabukasan po ng ating mga apo, ng ating mga anak, o ng mga susunod pa na henerasyon. Kaya nga po kung hahayaan natin na magwagi yung kasinungalingan ng mga Duterte, parang sinabi na rin natin, na hinayaan natin ipapatay natin sa kanila yung mga apo natin, yung mga anak natin. Kaya kung gusto natin na magkaroon ng pagbabago, magkaroon tayo ng tunay na pagkakaisa, totoong pag-unlad, huwag natin hayaan na magwagi yung mga Duterte sa kanilang mga kasamaan. Tulad ng sinabi ko, maganda po ang plano ng bansang ito, maganda po ang plano ng gobyernong ito. Kaya lamang po, meron po talagang bumubunot sa magagandang binhing itinatanim ng ating mahal na Pangulo. Dahil naiinggit po yung nakaraang administrasyon sa kanyang mga nakikita ngayon dahil nakita niya na malaki ang diferensya ng bagong Pangulo kaysa dun sa pamumuno niya. Diba? At isa din sa dahilan kung bakit nila binubunot yung magagandang imahe ng ating mahal na Pangulo sapagkat mayroon po silang mga kakampi na kung saan pinananagot na ngayon ng batas, na kung saan noon ay malayang nakakagawa ng mga kasalanan sapagkat nai-impluwensyahan ng kapangyarihan ng isang taong kakampi nila ang batas o lahat ng ahensya. Yan po ang dahilan kung bakit may kaguluhan. Gusto kasi ni Sara na iligtas yung isang rapist, isang mapagpanggap na Diyos. Walang iba kundi si Kibuloy. Gusto niyang iligtas ito kaya pinaniniwala ni Sara Duterte na tama siya, totoo siya, mabait siya, makatao siya, makadiyos siya. Pero hindi mangyayari yun. Dahil ang kalaban ni Kibuloy ay Diyos. Kaya hindi hahayaan ng Diyos na magwagi si Sara. Sa ginagawa ni Sara ngayon, sa totoo lang, ang kalaban niya ay Diyos pa rin. Sapagkat alam ng Diyos, kaya gusto ni Sara kunin ang kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo dahil gustong iligtas ni Sara yung mga walang niya at mapagpanggap na tao na Diyos katulad ni Kibuloy at ng mga kakampi nila sa drug syndicate katulad na lamang po din nila Alice Goo at ng iba pa. At ng iba pang mga illegalistang Chino na kung saan ay nakakonekta sa kanila. Kaya mga kababayan ko, tayo po'y magkaisa, suportahan po natin ang ating mahal na Pangulo, maging ang gobyernong ito, maging ang ginagawa po ng ating mga mambabatas. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So ako po'y nakikiusap, huwag po kayo mag-skip ng ads at syempre pakishare na rin po nitong ating videos. So muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod. Mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng pamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Para kanino ba